Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo sa flip top. At sabi ko nga sa inyo, marami tayong mga pending na re-reviewin dito sa flip top. Especially zoning 18 and 19 events. Kasi hindi ko yun napanood ng live. Sayang. Pero eto, bumabawi na tayo. Alam nyo naman na na-stack tayo sa mga tournaments netong last month, kasi more on, ayun, alam niyo naman yung naging takbo natin last month, more on tournaments tayo, di ba? So tinapos na natin yung pending nating tournaments sa ngayon. So ayun, kaya balik tayo this August, dito natin ipunin naman sa month na to yung mga battles na hindi pa natin napapanood sa zoning 18 at 19, and then once updated na tayo doon, request videos naman. Okay? So marami tayong lalakbayin, marami tayong re-reviewin, basta maraming battle review pa rin ang mangyayari this month of August. Pero ngayon, Dave Denver versus Supremo. Actually ano lang nito. Upload lang ng battle na to 1 day ago. So fresh pa. Medyo na-curious lang ako sa battle na to, kaya ito yung inuna ko. Kasi nung lumabas tong nung lumabas yung result, marami nagsasabi na may mga kaparehas daw sila, may mga may mga parehas silang angulo about on something. So ako na-curious ako kung anong klaseng battle ang nangyari dito. So wag natin patagalin to. Dave Denver versus Supremo. So game. Yun, nagkwentos kami. Game. Si Supremo. Pinili niya mauna. Unang banat para kay Supremo. Zoning 19. Game. Pakinggan natin. Sumunod ka sa oras! Huwag kang tatanga-tanga, baka mandaya ka pa ha. Di bahala, mas maganda para matanggal ka na. Walang kakaba-kaba, ba't nangangatal ka ata at natataranta pa? Kay tagal nakakasa, panay atras kakatawa. Angas pa kada sampa, panay... Gang ampa lang naman pala. Maalala man lang sana yung mga nasa baba na maaga pa lang nandiyan na at nakanganga. Kaya wag na magtaka kung ba't ba may nagwawala. Alam nakakalabasan pag magaan mga dala. Kaya sana nga handa ka't wag kang magpapabaya. Kala mo porkit sa flip top na tuloy uubra na yung berso. Sa takeover lounge pa ginanap. Yung senaryo na kumpleto. Bandang Ateneo, baka nakakalimot kang pag-usapang katipunan ng mangunguna Supremo. Okay. Kasi wala na yung classic na Didi. Purong bababastos naging laman. Kalasino na ding halang. Pagsilita nyo, galit pa yan. Yung dating may dala-dala ng belt, puro below the belt na lang. Lagi pa nilihigal tuwing nabara. Wala akong kinikilala. Wala akong pinapatawad. Kaya kung tutuusin niya'y madali lang matukpe, hininga, o katunggali, kakapusin ka lang uli. Hirap ka na mag-rap? Tutwala ka dito, men. Di mo makontrol yung paghinga? Ba't di natin pahintuin? Okay. Ulit kalaban ko, si Rhyme. Tambay. Tapos ito rin, walang trabaho, mga sakat na mara nag-e-enjoy. Napaka-wak din, boy. Nagbuka na akong HR, yung mga katapat ko unemployed. Okay. Dahil sa'yo, nagkaroon ng bad HR, nagmukha na ang HR. Katapat ko unemployed. Yes. 'Di ba? Magandang reference 'yon.
'di ba? Pero pwedeng rebatan 'yun eh. Di natin alam kung may rebat na handa si, or sabihin natin baka may maisip na rebat si Dave doon, pero pwedeng rebatan 'yun eh. Kasi hindi naman lahat ng katapat ng HR is mga unemployed, 'di ba? May times na employed pa rin sila pero tumatanggap sila ng interview para, alam mo yun, LBM, looking for better management, di ba? Ako, before, ganoon ako, may interview ako pero employed pa rin ako. So, pwedeng rebatan ng ganun, pwedeng butasan yun. So, ayun. And then, maganda yung Katipunan Supremo, maganda yon. Tapos yung kinakapos ka sa hininga, ba't di natin pahintuin? Yung first part lang medyo medyo question mark yun sa akin. Parang nag-showcase lang si Supremo ng doon, ng skills niya about sa multis, sa rhymings. Pero the punchlines or the punchline itself medyo wala, no? Parang lang, showcase lang ng rap skills na kaya kong ganito, kaya kong ganyan, 'di ba? Tas after nun, saka tumama yung mga punches, 'di ba? So game. Connotation na basta taga FRBL sa ibang liga talo na. Nagmukha na akong HR, yung mga katapat ko unemployed. Dahil sa'yo, nagkaroon ng bad connotation na basta taga FRBL sa ibang liga talunan. Di mo makakailayan. Sinira mo lang pinaghirapan ni Manda tsaka Rap yan. Di nga Okay. ka pang didis sa kanila eh. Sa dibdib mo rekta pinupunto. At paano mo pagtatanggol yung liga mo, sa'yo mismo galing yung insulto. Kasi pag may natatalong taga-FRBL, ang metaphor, para kang si Dave Denver. Oo, tinutukso yan. Katangahan mo sukdulan at di ka kinikilalang champion ng flood, pagiging talunan mo lumulutang. Kasi nung Okay. laban nila ni Lord Manuel, may hina na raw mga champion ng flood. Tangina, wow, are you serious? Kung sino-sino na kasi pinapapasok kaya wala nang ang big views. Nagmukha na raw circus, tinira sariling liga para magkapunto sino ka Atom at Cygnus. Okay. Lagi pang reference. 'Di ba may kasi, may linya si Atom Cygnus nung finals nila ng 2x2. Ano yan? Tunog Motus ba yun? Something ganun. Yung sinira nila yung Motus. Tapos biglang binawi na sali kami pedestal next year. So, ewan ko kung natatandaan nyo. Basta, linya ng Cygnus Atoms sa finals against Casper Espero. Views, nagmukha na raw circus, tinira sariling liga para magkapunto sino ka Atom at Cygnus. Lagi pang reference, sinabi sa chat, may screenshot ako. Tangina, gawain ba ng matino yan? Dahilan, wala lang, basta matipuhan. Sa kagustuhan mong matandaan, may mga bagay na handa kang kalimutan. At para sa gantong paghaharap, ano pa kaya mong talikuran? Sa Reddit, sa comment, mas favorite ka nila. Alam ko na sa isip nyo, Pestito Kelintek, ako yung manggigit-get, huwag katiwala sa sarili mo. At kung marami sa yung nag-e-expect, marami ka ring mabibigo. Okay. So, that's his round 1. No? Yun yung round 1 ni Supremo. And para sa akin, that's good. Okay yung mga reference na ginamit niya. May mga quotable pa rin naman kahit papano. Pero yung umpisa ni Supremo, instead makuha niya yung momentum sa ganong show, sa ganong skills showcase, feeling ko hindi eh, 'di ba? 'Di ba? Sa ganong pinakita ni Supremo, pwede niyang makuha yung momentum sa ganon eh. Pero sana naglagay siya doon ng kahit isang punchline eh. 'Di ba? Ako, to be honest, nagantay ako doon, sabi ko, maganda yung multis, maganda yung rhymings. Pero tinapos lang din niya sa flat eh. 'Di ba? Parang statement lang din. Better sana kung naglagay siya ng isang suntok doon. 'Di ba? Makakakuha siya sana ng guro ng maagang momentum. Pero ganun yung naging round 1 or panimula ni Supremo. Pero after naman noon, nagkaroon ng mga sunod-sunod na contact eh. Yung Katipunan, Supremo, yun ang mga nabanggit ko kanina.
Ayun, so far okay naman tong round 1 ni Supremo. Medyo slow start lang siya dito. 'Di ba? So, yun, Dave, pakinggan natin. Flip top game! Wala daw ang trabaho. Packshit ka, bro. Shoutout sa bisor ko na pumayag na absent ako. Tanginan to, bobong puta. Siya yung emcing. Pinangalan yung sarili sa bayani. Okay? Bangis po ni Idol. Supremo naging rapper, sino ka? Andres Bonifacio! Pag pumili ka ng rap name yung bagay sa'yo, di basta may mapiklang. Kasi pag sinabi niyong Supremo, tunog matapang, matigas pakinggan. Tas ipapangalan mo sa'yo, ang lambot mo tignan. Baby boy! Kahit mukha kang inosente kay pinagugulan ko ng tula. Ganto itsura ng mga batang tinuturuan ko magmura. Sabi mo po, sabi mo. Kasi tignan nyo naman mukhang anghel. Walang kasamaan na gustong gawin. Kahit magalit, ang cute mo pa rin. Inosente na batang di ka susuwagin, walang susuwagin. Mukha ka talagang angel na nalukluk sa sin. Gago. Nung nakita niyang nasa baba kami ng poster, panay-reklamo yang kaagad. Gusto main event siya dapat. Wak naman sa kada laban. Di dahil nasa katipunan tayo, Bonifacio, ikaw na yung kataas-taasan. Ako, nasa Ayun na yun. Yun na ata yung sinasabi nila or nababasa ko about dun sa Katipunan Supremo. Ayos yung pagkakagamit nila ng ano na yun Nakita niyang nasa baba kami ng poster, panay-reklamo yang Okay. kaagad. Gusto main event siya dapat. Wak naman sa kada laban. Di dahil nasa katipunan tayo, Bonifacio, ikaw na yung kataas-taasan. Tang ina, mas okay yung pagkakagamit ni Dave Denver dun sa Katipunan. Diba? Okay yung hindi ko din discredit yung wordplay or reference ni Supremo about dun sa Katipunan. Takeover Lunch Katipunan. Diba? Hindi ko din discredit yun. Okay yun. Pero ang pinakapunto ko lang dito is mas nagamit ni Dave Denver ng mas okay, mas malakas, mas convincing at mas direkta. Yun. Nasa katipunan tayo, Bonifacio, ikaw na yung kataas-taasan. Galing nun. Ako, nasa ilaliman ng poster, yung gigil di nawala. Gutom mas lumala. At kahit wala pa to sa main, yung bit-bit ko pang bulaga. Level malabong Okay. bumaba. Ako'y palaging all-in. Sa produkto mo site, ako magda-down na para bang installment. Pikachu laban kay Zeus, mas electrifying to, mate. Kaya ba't ako sasabay sa current, iba aking voltage. Yung mga punches ko, straight in the wheel, knock him on stage. And you will see this kid napping parang aking hostage. Bulok style nitong lame bit-bit, palaging wordplay. O creative sa bawat bato na parang galing Stone Age. Di ba yung Tong state ina. ako palagi? Ako'y lock and loaded, patay sa chat itong kamote, marilaki road rage. Ano? Putang ina. Ang lakas ni Dave dito Ang tindi nun. Palaging wordplay o creative sa bawat bato na parang galing Stone Age. Di ba yung Shit. data ka palagi? Ako'y lock and loaded, patay sa shot itong kamote, marilaki road rage. Ano? Putang ina neto, wakang puta. Patay sa shot itong kamote, marilaki road rage. Supremo! Corny mo, repa. Ang lambot mo nga tignan at pangalan mo, pre, suprema, mga content ko't entrada, flawless at rekta. Bubugbugin ko to sa harapan ng mga judge hanggang mawala ka sa korte, suprema. Hindi mo ko kaya sa letra. Ayos yun. Panis ka sa akin kada round. Tang ina, napasok niya pa yun, no? Dapat pangalan mo Suprema. Tapos malalalag ka sa stage court Suprema. Okay.
mo pre, suprema, mga content ko, entrada, flawless at rekta. Bubugbugin ko to sa harapan ng mga judge hanggang mawala ka sa korte, suprema. Di mo ko kaya sa letra. Panis ka sa akin kada round. Kahit lumapit pa sa adik at sa kapit na bayaw. At kamit garit malaraw, tsak na sa langit ang tanaw. Gusto ko pa sana tong katayin, kau sabi ni Arik, time na raw. Panis Tang ang puta. ina. Ang inong lakas nun, pre. Ayun. Di ko alam kung pagbabanggain ba natin yung mga categories, pero sa tingin ko nakuha ni Dave Denver lahat. 'Di ba? So, unahin natin sa performance. Sa performance overall. Hindi, sige. Huli na natin 'yon. Delivery. Sa delivery, ulitin ko lang, hindi ko din discredit yung performance ni Supremo dito. Malakas 'yon. Malakas 'yon. Okay? Pero ibang level yung performance dito or yung delivery ni Dave. Kitang-kita mo yung agresibo yung pagiging aggressive sa pag-deliver ng spit, pag-deliver ng mga lines niya, kada spit niya, mararamdaman mo yung bigat ng punto, mararamdaman mo yung mga punches niya na tumatatak. 'Di ba? Di ko na-expect na ganito yung performance ni Dave. So, ayan, real talk. Real talk, man. Feeling ko, mas malakas pa na Dave Denver to compared dun sa lumaban kay Blaser sa finals ng Blaser. Finals against Blaser sa Insane, di ba? Mas malakas pa na Dave to. So, ewan, ginawa ata ni Dave na na motivation yun pagkakatalo niya sa finals, di ba? So, good thing. Kasi ginawa niyang fuel yun, 'di ba? So ayun, punches Dave Denver mas marami, mas direkta. Pagiging agresibo, props kay Supremo, agresibo siya doon, pero I think sa round 1 mas natripan ko yung performance at aggressiveness ni Dave. Sa haymakers, sa references, sa angles, lahat sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng categories lamang si Dave Denver dito. So, ayun. I'll go with Dave sa score na 10-8. Para sa akin, ang laki ng lamang Ang laki ng lamang nun. So, ayun. Kayo, anong tingin nyo sa round 1? Malaki ba yung lamang o maliit? Pero para sa akin, kung ako tatanungin nyo, naiwan ni Dave Denver sa effectivity ng mga references at angles, sa punchlines at haymakers si Supremo dito. Props sa performance si Supremo, but wala Dave Denver got this one. So, yun. 10-8. Round 2. Panis mo ulo mo. Bilang narrator, dagdagan natin ng flavor Yung panis mo ulo mo, puta. Ano ko yun pang-asar ko yun sa mga kaklase ko nung college siya. Panis mo ulo mo, basta ano ko yun, parang matagal lang uso yung na yun, college days pa. Panis ang puta. Panis mo ulo mo. Bilang narrator, dagdagan natin ng flavor yung trauma mo na Major. Tatampo yung tropa ko na fame whore kasi di pinapansin ni Mayor. Nagre-reklamo kasi si Rapian daw pinost sa FB. May pera pa na nauwi, no? Diyos mio, lahat na lang gagawin mo para may pampapustiso. Pero tuloy mo lang yung pagpapasikat. Di naman kita ini-small. Malay mo, sa sunod na buwan, magpa-battle rap na sa City Hall. Hindi ka nga. Masakit ba sa pakiramdam na di ka makakain ng cornic? Gago. Yung battle nyo ni Kilan, para kayong naglalabang pambukas ng soft drinks. Alam kong malungkot ka kasi di mo matupad yung pangarap mong maging vampire. Gago ka. Pag di kinaya ng Bristol, try natin barbed wire. Kasi wala silang pake sa mga kinatat gawa mo. Puta, yung nalaglagan ng ngipin pa yung kinagat ng tao. Kasi nilait mo pa yung pinanggalingan ni Kil. Kala mo kinastig din yan. Sa inyo nga sa baras, pag di umuulan, di ka makakapaghugas ng pinggan. Kasi taga-pundo ka, di ba? Kaya pala mukha kang naengkanto. Tanga, kahit gaano ka liblib lugar nyo, lalagyan ko yun ng tarpaulin ng kandidato.
Kasi pero masarap sa lugar nila. Maraming puno na may bungang masagana. Yung paligid at hangin mapayapa. Paghinga mo ng malalim, may bigla na lang sa yung papana. Pero masarap mamundok sa kanila. Para sa mental health tsaka endurance. Pupunta kang malungkot pag pupunta kang malungkot, pag uwi mo, magagamit mo na yung insurance. Nabatil ka sa kakahuyan. Kaya pala ganyan ka nakakunat. Isipin mo, wala ka pa sa flip top, may battle ka na sa gubat. Okay. Panay NBA reference pa yan. Yung galawan niya too quick. Pag over ka naman sa kanila, lulubog yung paa mo sa putik. Kasi first battle daw kami. Palag-palag na to. First starter tayo, Sup. Handang-handa ako. Narinig mo lang gagawang apoy, magdadala ka ng bato. Lakas ng tama mo, magdadala kang ganun sa fight, sir. Tanga ka, ang bigat nun, wala bang lighter? Lighter, magaan. magaan. Lighter, apoy, di kita titigilan hanggat di naririndi tong banban. Mag-i-explain ako ng bars kahit naiintindihan mo naman. Kasi, ang weird mo magsulat, tol, nakasabit ka sa baging. Pagigil na siya mag-rhyme scheme, kawawa na naman yung puno na saging. Tol, ang tagal mo na sa Motus. Pero kahit isang beses sa dayo, hindi mo na isama. Si Sight, wala sa yung tiwala. Di kasi nasama sa eroplano, baka ilabas mo ulo mo sa bintana. Gago. Ikaw magbibigay ng pangalawa kong talo? Ulul, wag kang pa-ensin. Ang cute mo maglakad kanina, para kang Bisaya na penguin. Umaasang manalo yung Didi. Ano ka, nagdi-daydream? Inaasar mo nila kayang bungi mo. Iyo lang hayaan. Pinaglaban mo lang ang pagngata na merong kalayaan. At kung yun ay masama, yun lang ang iyong kasalanan. Panis. Tangina mo, bobo ka. Game! Okay. Iba yung naging approach or atake ni Supremo sa round 2. More on, yun, kita nyo naman, napansin nyo naman, more on entertainment, comedy, jokes. Doon umikot yung buong round 2 ni Supremo. So, nagustuhan ko yung bumabattle ka sa gubat. Wala ka pa sa flip top, may battle ka sa gubat. Pagka crossover sa putik daw, tapos yung paghinga mo malalim, pinana daw something. So, ayun yung mga tumatak na jokes ni Supremo. Ulitin ko lang yung paghinga mo ng malalim, may papana sa'yo. Pagka crossover, yung paa daw nalubog sa putik. Wala ka pa sa flip top, may battle ka na sa gubat. Ano pa? Yung hindi ka pa sinasaya sa dayo, hindi ka pa sinasama sa dayo kasi baka ilabas mo yung ulo mo sa bintana. Diba? So, ayun yung mga tumatak na jokes ni Supremo para sa akin. So, magkaiba ang naging atake ni Supremo sa round 1 and 2. So, feeling ko mas malakas pa tong round 2 eh. Diba? Ganun ka-effective yung mga naisulat ni Supremong jokes or comedy para kay Dave. Kasi pasok eh. 'Di ba? Hindi naman pilit yung mga jokes ni Supremo dito. Okay 'yun. Direkta pa rin kay Dave. So, tingnan natin kung paano tatapatan ni Dave to, kung sasabay ba siya sa jokes or magi-stick siya sa punto at punchlines. So, game. At kung yun ay masama, yun lang ang iyong kasalanan. Panis. Tangina mo, bobo ka. Game! Bobo ka. Magtundok daw kami. Tanginan to, inutel. Tangina sa Cavite nga, pahirapan sa tubig. Gagang puta, kaya uho ka sa atensyon eh. Bars! Kasi bungi daw ako, nangasar pa na itsura. Tangina, ikaw nga, bata ka pa lang, panot ka na. Oh, sipatin yung maigi. Yung pangalan niya, Bonifacio. Yung hairline niya, Mabini. Uy, puta. Tangina mo, ha? Tangina, nakasar pa ng pinagbatelan. Tangina. Inasar niya yung isang kalaban niya sa Motus. Na yung venue daw nila, walang bubong. Ang lupit neto umanggel. Eh, napanood ko nga yung finals nyo sa BSK ni Casper, yung venue sa jungle.
Putangin na mas malala sa kanya. Ang tataas ng damo, tas puro puno. Agoy! Mas malala, di ba? Na may naglalago ang sanga. May mga musang paat nagkakantutang sawa. Ligaw na tupa sa lagubang at napakasukal pa nga. Biruin mo, wala ka pa sa flip top, nakakapaggubat ka na. Uy, gago! Pinalik! Ay, gagong angas. Tangina, parehas na parehas yung ano. Yun pala yung nababasa kong mga komento sa after ng event na to. Yun nga, marami nagsasabi na halos magkaparehas sila ng nagamit na reference at kung paano nila nilatag yun, kung paano nila inispit yun. Tangina, ang lupit, real talk, ang lupit. May ganong linya si Supremo na biro mo wala ka pa sa flip top, bumabattle ka na sa gubat. Tas yung kay Dave naman, wala ka pa sa flip top, nakabattle ka na sa gubat. Gaging angas nung tapatan nun ah. Galing, ang galing. Utang sawa. Ligaw na tupa sa lagubang at napakasukal pa nga. Biruin mo, wala ka pa sa flip top, nakakapaggubat ka na. Pinalik! Tong ina classic. Ang galing nun. Di ko ina-expect na na magiging ganun ka lakas yun. Kasi marami na tayo na review. Almost over 1,000 vids na tayo. May mga ganong angulo rin naman. May mga ganong linya rin na nagamit na or sa isang battle mismo sa round ng isang MC magagamit tong linya na to. Pero pag nagamit ulit ng isang MC na kalaban, parang mawawalan ng impact. Kasi narinig mo na sa kabila, parang mas i-scorean mo 'yon kasi siya yung una nakagamit eh. 'Di ba? Pero yung kay Dave, yung kay Supremo tsaka kay Dave, puta classic 'yon. Ang ganda ng pagkakagamit ni Supremo doon. Sabi ko nga isa yun sa mga nagustuhan kong linya, 'di ba? Isa yun sa mga nagustuhan kong linya. Props doon. Pero kung paano ginamit ni Dave yung ganong linya, ganong reference, mas mas colorful, mas epektibo. Tsaka instead of mas mahinang impact yung maging preference natin kasi nga naulit, parang mas lumakas pa eh. Ewan ko kung ganun din yung ramdam nyo doon. Pero para sa akin, instead of humina kasi nagamit na ni Supremo, hindi siya humina, men. Mas lumakas pa siya kasi mas nagamit or na-set upan. Ayun yun, eto na. Nahugot ko na yung right term. Mas na-set upan ni Dave Denver ng mas maayos, ng mas malakas yung pinaka-punchline niya about dun sa wala ka pa sa flip top, nakabattle ka na sa gubat. Diba? Siguro dun lang nagkatalo. Yung setup lang. Kasi sa mga setup kasi ni Dave, andun na eh. 'Di ba? Colorful na 'yun eh. Andun na yung may jab na doon eh. Tas pinaka haymaker na lang talaga yung dulo. 'Di ba? Ang galing noon, ang colorful noon. Pareha silang naging creative noon. Pareha silang gumamit ng ganong reference. Okay yung kay Supremo, malakas 'yun. Pero much better, much colorful yung pagkakagamit ni Dave doon. Okay, round. Ay, di ba pala tapos? Sorry. Sa lagubang at napakasukal pa nga. Game. Biruin mo, wala ka pa sa flip top, nakakapaggubat ka na. Di ba? Di ba? Lumakas eh. Di ba? Instead of mawalan na siya ng impact,
marami, madalas ganun eh. Pero ang lakas yan nyo, ba? Tingnan nyo yung crowd na baliw doon. Kaya para sa akin, mas lumakas pa yun eh. Instead of humina. Sigawan sila sa liblib, oh! Pero sa uli, siya'y natalo. Pero malupit pa rin gago. Pero alam mo, pre, balita ko, pag uwi, naingkanto. Pagdating sa bahay, ginalis. Ang yari sa Noy. Birthday mo pa naman nun, kinabukasan, nabati ka tuloy. Nice. Pinutya niya si Treb na yung mga nakalaban daw sa bracket, mga dugyot. Nilait pa niyang huwad. Eh may napanood nga akong battle mo, yung nakalaban mo, bulag. Real talk, alam mo yan, di ba? Tangina, pag napanood niyo yung battle, talagang winalangya niya. Grabe ka, Sup, wala kang awa. Alam mo naman na baguhan lang yun sa battle rap, kita mo naman, nangangapa pa. Sino yun? Bumatel ka sa bulag, kala mo di ko makikita. Wag na mag-deny, Sup. Kung ayaw nyong maniwala, search nyo. Supremo versus DC, nasa YouTube ang proof. Paki-like and subscribe na din. Kung sa tingin nyo ay goods, kita mo, prinomote ko palaban nyo ng bulag, magkaroon lang ng views. Ooh. Alam mo, ginawa ko sa grupo mong si John Cena. Kaya... Calix. Alam mo, ginawa ko sa grupo mong si John Cena. Kaya wag ka sa akin pa easy. Kaya ano naman kung tumatalo ka ng bulag, pinakitaan ko nga si You Can See Me. Eto na ba yung bagong pambato nyo ng Etivac? Eh yung skills niyan pag in-specify, magwo-wordplay anytime, tas sinisigaw yung every line. Yung actions puta very light. Yung actions puta very line, pero wala naman yang heavy bars. Yung moves mo puro waist lang na para bang belly dance. Very basic elements kine-create niya when he fights ang technique dance. Deadly, medyo sketchy at irrelevant. Kaya tumba sa akin tong minor. Galing. Sa ulo magpe-penetrate yung many shots. At makikita nyo sa 17 tong 38 na para bang si Petty Wap. 17, 38, Petty Wap, bulag ka ba? Ooh. Nice. Wala kang ganon, kasi puro ka two-liners. Pero yung play, pambagadang. Para daw Bagadang. agarang sumuntok, puta, okay ka na dyan. Estilo mo parang airport, puro pa ere. Pero lame ang gaan. Mabilis nga lumanding, puro plane lang naman. Tangina mo, wala kang bilang. Ako unang salang ko pa lang, niyanig agad tong entablado. At pagdating nung second sight, mas pinakitang ako'y asintado. Kaya kahit magpatulong pa kay third, bali kayo ng pinasok tol na kampo. Ito ay military base, kaya patay ka sa Fort Bonifacio. Wala raw tubig. Tong inan yan. Tang ina, ibang klaseng Dave to. Final form na ba to, Dave? Or may mas malakas na Dave Denver pa kami nga abangan? Yun yung question eh. 'Di ba? Kung ito na yung final form, puta, kailangan mong maging consistent. Kasi the goal nung nasa underground league, the goal is to be on flip top. Nung nasa flip top na, may another goal. Makasama sa isa buhay, mag-champion sa isa buhay, 2x2 pa. So, malayo pa yung lalakbayin eh. Kaya, ang tanong, ito na ba yung final form ni Dave? 'Di ba? So, si Dave lang makakasagot niyan. Ibang klaseng Dave Denver to. Yung laban niya kay Kilan, feeling ko, ano pa yun eh, kinakapa niya pa yung ano doon, yung yung crowd doon. Syempre, unang sala niya sa FT. Laban niya kay Calix, hindi pa rin yun big stage. Naka pit style yun. Andun ako noon, napanood ko yun. Malakas na performance yun para kay Dave. Tapos ito, pangatlong battle niya. Sa first two battles na napanood ko, feeling ko ito yung pinakamalakas na Dave Denver. Kasi first and second round, malakas. Nabanggit ko na to sa mga past reviews ko kay Dave, at nasabi ko na rin to nung nagkausap kami before. Sabi ko, round 1 yung pinakamalakas na round ni Dave Denver sa buong battle eh.
Tapos 2, humihina hanggang 3. Diba? Pahina siya eh. So, sabi ko kay Dave, kailangan mong ma-adjust yung ganong kamalian. And agree naman si Dave doon na alam naman niya, nagkausap kami, alam naman niya na aware naman siya na pinakamalakas niya palagi yung round 1. Aware naman siya doon. So, ayun, I think nakapag-adjust na siya, na-master na niya kung paano maging consistent. So, shoutout kay Dave. Pero ayun, tropa to si Dave. Kung may mga nakikita man kayo sa FB page ko na nagkakalokohan kami ni Dave, wala yun. Kupalan lang namin yun. Pero yan, si Dave, tropa yan. Isa yan sa mga sa FRBL. Siya yung unang battle MC na pumansin sa akin. 2022 December yon, laban niya kay Apollo. Nakakausap ko na siya before sa YouTube, sa mga comment. Tapos na-invite ako ni Bossing Rayan manood ng finals ng 1UP3. At kilala ko na sila noon, pero I think ako hindi pa nila ako masyadong kilala that time. Pero si Dave lumapit yan agad sa akin. Kilala niya ako. So yan, si Dave isa yan sa mga tropa talaga yan sa sa underground at sa mga yan, especially sa flip top, sa Motus, FRBL, solid yan. Pero sa round 2, tangina, wala na dapat pag-usapan. Perfect yon para sa akin. Nakabawi si Supremo sa ganong estilo, pero sa tingin ko nakuha pa rin ni Dave to. Kasi nakita niyo naman yung mga binitawan niyang bars dito, binitawan niya mga punchlines dito. I think hindi enough yung mga comedy ni Supremo. Malakas yon, malakas na round yon para kay Supremo. Solid yon, solido yon. Pero sa ginawang performance ni Dave, I think nabura niya yun eh. Nabura niya yung ganong performance ni Supremo. In terms of performance, ganun pa rin eh. Punchline sa Maker's performance, makikita mo yun. Diba? Yun, mas colorful kasi naging switch hitter si Dave Denver dito. Kahit saan kahit anong genre papasok yung suntok eh. May mga jokes, 'di ba? May mga ang daming elements na ginamit ni Dave, kaya para sa akin I'll go with Dave dito. So, ulitin ko lang, hindi ko din-discredit or din-disregard yung performance ni Supremo dito. Mas malakas yung round 2 niya compared sa round 1, pero sa pinakitang performance ni Dave, hindi pa rin enough yung ganung performance ni Sup. Okay, malinaw ba? So, that's a 20-17, 3 points ahead si Dave Denver. May round 3 pa. Game. Aribase, kaya patay ka sa Fort Bonifacio. Wala raw tubig sa Cavite. Kaya uhaw ako sa atensyon. Ba't kayo dyan natitindihan? Sa inyo maraming lupa, marami kang paglilibingan. Pangalan ng GF niya, Apple. Ubis lang iya. Napakadungis lala. Tanginang Apple yan. Hugis lang ka. GF niya, Apple. Tapos yung bagong anak niya, papangalanan niyang Cherry. Aba grabe si D. Apple, Cherry, yan ang family tree. Kasi kung si Katana, babad sa Star Maker, sila ng GF niya sa TikTok kakagigil. Halos mabura na yung mukha nun sa effect, di naman sa pagiging bitter. Ang dami yung time sa TikTok, tapos yung sulat pang beginner. Mga baduy mo na wordplay naman yung sunod mo na i-filter. Kasi ilang beses niya na ginamit si Nikola Jokic para lang makonect sa Denver. Tol, wala bang better? Walang kapalitan si Jokic, yun lang yung sinisenter. Okay. Naka-focus lang sa wordplay yung mga kanyang bentahe. Naglalaro ka lang ng salita, wala kang hinahatid na mensahe. Mga nakalaban niya sa underground, niyabangan niya na, huwag na kayo mag-rap. Kahit anong hirap, di kayo makakapag-flip top. O tuloy kayo kumanta, Gago. di kayo para sa hip-hop. Sobrang sugapa mo naman. E di ba dun ka rin galing? Tapos yung spotlight binabakaw. Ayaw mo umangat nasa ilalim. Gusto mo ikaw lang nangingibabaw. Si Francis M nga open sa lahat eh. Walang ini-hate bitch. At di nagsasara pinto ng hip-hop. Tang inawag mo gini-gatekeep. Okay. Hinayabangan mo sila.
Porket nabibigo, sabihin mong datihin to, mali ka dyan. Rick, pakik na to, dali naman. Hayaan nyo, paglisan mo, napipinto na rin naman. Kasi hiniling niyang malaglagan si Da Vinci. Para lang ma-wordplay yung, para ka ng si Lebron kasi yung anak mo na-drop. Utang inang yan. Ganyan ka na mag-wordplay, tang ina. Ganyan ka mag-wordplay, dat sa mukha niyan, kinaladkad, binalagbag at tinataddad. Dito walang anak na madadamay, ikaw lang yung malalaglag. Nag-wordplay ka ng ganong bagay? Tanga ang lala mo. Ikaw nag-anak ka lang naman para may rason kapag natalo. Okay. Yung nanay daw ni Vicente, naaagnas na. Hiniling niya yung anak ni Da Vinci na mahalaglag pa. Tapos nag-request kang wag tinama yun na mayapa mong airpot. Yung isip mo ang gulo. Kung makapandamay ka ng patay, sagad din sa buto. Tapos ngayon, wag idama yung namayapang multo. Takot ka shit. Isip mo ang gulo. Tapos ngayon, ayaw mo idama yung kaluluwa. Takot ka sa sarili mong multo. Kasi nung masakit yung papa niya, hanggang sa mawala na sa battle na sasalo. Siya yung sumasalo ng mga pinaggagawa mo. Tarantado. Sa kagustuhan umingay yung pangalan, di na matahimik yung tao. Pero huli na ang lahat, Kuya Dave. Kahit ilang Lord, patawad, yun ay kasalanan mo, Boplax. At kahit ilang overtime mo pa, hindi mo na mababalik yung mga sinayang mong oras. Yan ka. Okay, medyo bumaba yung energy ni Supremo sa round 3. And then yung mga nagamit na angulo ni Supremo dito sa round 3 is nagamit na yun kay Dave ng ilang beses. So sa tingin ko round 3 yung pinaka naging worst round ni Supremo, 'di ba? Yun lang eh, 'di ba? Hindi nga nakuha ni Supremo yung pinaka-momentum niya dito eh. Nag-start siya ng 0, 0, 1, 2, 3, tapos bumaba ulit. Basta hindi niya nakuha yung pinaka-momentum. Yun lang, para sa akin. Ito yung worst round. Ang daming angles, reference si Supremo dito na sabihin nating hindi niya nagamit ng maayos. Gasgas na angulo kay Dave. So yun, yung tatay, yung basta marami. So ito yung pinakamahina na round ni Supremo. Sayang kasi ang ganda ng round 2 niya. So akala ko tutuloy-tuloy yung ganong performance ni Supremo, pero wala eh. Bumalik siya sa pagiging technical, and then worst case hindi pa naging ganon ka-epektibo yung pagkakagamit niya ng ibang references. Yun. Round 3 ni Dave. Kaya nag-usap tayo, pre, walang damayan. Ang sarap mo itulak. Tanginan to, bre, hindi ka babae ka usap. Tanginan to, bakla ang puta. Tas matatalo niya daw yung Denver. Kanya pang in-enter. Matatalo mo lang kung yung Denver kung siya ay Gilius Alexander. Oh, fuck you. Game. Sabi niya sa isa niya laban, decision natin ay malabong mag-split. Parang si Mystic. Mystic? Baka mystic ka. Pambihira ka man. Di mo pa ginawang mistake, total mali ka naman. Siya daw ay may iron fist. Malamig Tyson daw si Iho. Pero kahit magpaulan ka pa ng punches, di na yan uubra bagito. Kontrolado kita dito na parang na-hypnotismo, parang ang nagyabang ng kamay na bakal. Tapos kalaban mo, Magneto. Ooh, Walang improvement ng nice. pabibo. Skills hindi na tumalim. Habang ako mas mabilis pag umaling kaysa mga sugat ni Wolverine. Ako magpapawala sa iyo sa scene. Oo, burado yan kaagad. Di lang basta magkakalamat. Para ang nagpa-laser ng tato, tapos si Cyclops yung tinawag. Kaya kahit piliting kopyahin yung mga nasulat kong talata, yan ay di mo makakaya. At kahit maging si Mystic ka pa, ako'y hindi mo mapapa-split. Siya daw yung pinakabatang nakapasok. Anong gusto mo palabasin?
Anong gusto mo, palabasin? Pinakabatang nakapasok, wag mo yan dito pag-aangas. Kasi pagtapos kitang kulatain dito sa loob, magtatanda ka paglabas. Tanga, hindi ka malakas. Kinuha ka lang ni Arik kasi nagtitipid siya, bro. Kaya kahit triplehin mo di siya magbe-benefit sa'yo. May pinagharian to na liga kaya napabilang din ako. Gamit mapanindig balahibong lirisismong binato. Dami mong sinalihan, di ba? Walang kampyonatong tinamo. Di man lang makaabot sa ring na parang tirang kinapos. Mga bitch lang to ni Christian kaya dito tumagos. Kahit wala ngang maibidang pandiinan sa laro. Kaya masira niya ako lang makita na rason. Ako'y hindi pang karaniwan na halimaw na kabilang sa nasipat ni Enigma na may linyang mga dope. Dapat hindi na dumalo. Kanyan Galing, no? lyrics ang limposer. Kahit nasa atipunan tayo, Bonifacio, panoorin mo ko mag-take over. Sa dami ng skills, tila invoker, sagasa to, malabuldoser. Para ka lang gahama na enforcer na humarang ng transformer. Ooh. Tangina, kinombo ka ni Tang-ina. C-Rhyme. Tinotoy ka ni Lipgram. Bangungot mo kaming mga bungal, itatak sa kokot. Kinombo ka ni C-Rhyme, tinotoy ka ni Lipgram. Bangungot mo kaming mga bungal, itatak sa okotian at eardrums. Puro ka lang cheap shots, bobo at walang impact. Kami yung walang tooth habang ito yung walang wisdom. Time. Ina mo. Flip top. Ang daming sa battle na to bigay ko pa rin kay Dave Denver yung round 3. Perfect yun. It's a 30 points. Tangina, parang first time ko bigyan ng 30 points si Dave Denver Dave, ikaw ba to? Feel ko ito yung first time na mabibigyan ko ng 30 points si Dave. Ganong siya kalakas dito. So kung meron man, siguro, hindi ko na matandaan, pero ayun, basta, okay. Worst round naman ni Supremo yun para sa akin kasi ang dami niyang angulo doon na gamit na against Dave Denver. So, yun lang. Gawin lang simple. Kitang-kita naman kitang-kita naman, obviously naman, hindi naman siya ganun kadikit, hindi naman siya ganun ka-debatable, pero yun, 1, 2, 3, malinaw Dave Denver yun. So, that's 30 points para kay Dave. Kay Supremo naman is 8, 9, and 7. So that's 24. Diba? So, 30 to 24 up by 6 points. All 3 rounds, Dave. Pero ito lang, bago ako mag-proceed sa judges, gusto ko lang sabihin na ang ganda ng battle na to. Ang daming mga angulo na ginamit ni Supremo na nagamit din ni Dave. Unahin ko na yung gubat. No? Wala ka pa sa gubat. Wala ka pa sa flip top, may battery na sa gubat. Meron ding ganong linya si Dave na wala ka pa sa flip top, naka-battle ka na sa gubat. Ganoon naman yung linya. So ang galing lang ng pagkaka isip nila noon kasi pare silang nagkaroon ng thinking na about doon sa gubat, 'di ba? Pangalawa, yung halos katatapos lang na round ni Dave, yung about dun sa bungal, which is meron din ganun si Supremo kanina na pagkatapos kay Supremo ikaw na naman bungal tapos hindi mo magawa yung pangarap mo maging vampira, di ba? Ganun yun, di ba? Yun yung linya ni Supremo kanina. Tapos meron ding ganun si Dave Denver dito sa round 3 na bangungot mo kami mga bungal. Diba? So, ang dami. Meron pang isa yung Katipunan. Supremo, Bonifacio, Katipunan. May ganung din. Tapos take over launch. Diba? So, ang daming mga same lines, same references, same angles na binato ni Supremo kay Dave Denver na same bullet, binato naman niya kay Supremo. So, ang classic, kung hihimayin mo siya on point, marami kang makikita dito na, uy, narinig ko na yun kay Supremo kanina, narinig ko na yun kay Dave kanina, mapapaganon ka Pero instead of
mas humina kung sino man yung napakinggan natin ng pangalawa. Sa tingin ko hindi eh. Hindi yung humihina sa ganun eh. Sa battle na to. Mas nagiging fuel eh ng pangalawang bumabattle pag ginamit niya yung ganung angulo. So, yun. Sana naintindihan nyo yung kung paano ko binreakdown tong battle na to. So, ayun. Dave Denver ako dito all 3 rounds. So, sabi ko nga, feeling ko first time kong bigyan si Dave dito ng perfect na 30 points kasi madalas nga eh, round 1 lang yung nagiging malakas sa kanya sa buong battle. Pagdating sa 2 and 3, bumababa yung energy. So, yun. Congrats kay Dave. Kay Supremo naman, alam ko babawi itong batang to. So, ayun lang. All 3 rounds. Dave Denver. Zoning 19. Siyempre, salamat nga pala sa lahat ng mga pumunta dito at siyempre, paumanhin at hindi makakapagsalita si Boss Enigma kasi ano siya, bagong tuli siya. Pero yun, salamat siyempre sa Flip Top Stop, yan, kay Kebs, kay Kuya Paul. Yan, pero yun, ang boto ng Urado, 5-0, mag-ingay para kay Dave Denver. Shoutouts kay Supremo. Millions kay Boss Aldrin palagi ang suporta sa Insane Battles kay Kuya Vincent, sa kay Judge Ginan. Oh, shout out. Thank you, Dave. Thank you, Dave. Suporta sa Insane Battles kay Kuya Vincent, sa kay Judge Ginan. Tsaka sa mga tropa ano sumama, yung mga taga-Laling Palagunan, sa mga taga-Pinugay. Yun, tsaka yun. Thank you. Ano ko na lang sa nakalimutan ko, iba di ko dala sa inyo. Yo, yun, bakit tayo next time? Shoutout Aljel Apparel, Damik Tattoo, AOJ MMA, tsaka sa Wild Style Muay Thai Gym. Sir Angelo Coy Lowell, Ate Maria, Martel Bocoy, Jason, Sir Owen, Sir Daniel Magpransin, Lance, Christopher Jeff niya, Raymond, Lancelot, Italin, Carlo, Don Chambes, Movies, Lucille, Rexy, Andrew, Romeo, J, Abiog, Nika Corby, at sa lahat ng tropa, kay Luvel, Maria, Pakala, David Kirk, Assignation kay John Gilbert, Jara, and Super Jones Days, at Jana, yun. So, kay Sir Aljel ng Kill Jones at Aninch. Yun, Marichu round 1 binigay ko kay Dave Denver. Maraming pumasok sa cannibals. Round 2, akala ko makukuha ni Supremo kasi ginamitan niya ng witty jokes, technicals. Pero sinawi pa rin ni Dave Denver. Round 3, kita naman sa video all 3 rounds. Yo, kay Ram, Supremo versus Dave Denver. Yun, binoto ko si Dave Denver. Para sa akin, mas maganda yung pasok ni Dave Denver kumpara sa pasok ni Supremo. Siguro buwelo pa lang sa second round, medyo pumalag-palag yung round ni Supremo. Pero iba rin talaga yung baon ni Dave Denver, kaya para sa akin nakuha niya na agad yung dalawang round. Sa round 3, malinaw naman. Walang boses si boss pero pinapaliwanag ko na naman. Gagi! Saktan boss, harap na. Basta yun. Congrats Dave Denver. Yan, binoto ko si Dave Denver. Bias ako sa mga bungal eh. Kaya na-mention niya ako kanina. Sarap sa pakiramdam. Gago. Yun, round 1, binibigay ko yung kay Dave Denver. Medyo kinapos sa akin si Supremo doon. At sa round 2 yung pinakadikit nila. Pero na-overpower siya ni Dave Denver. Magkasabay lang sila na nabuhay sa mundong ibabaw. Then magkasabay lang sila pero makikita mo yung diferensya nilang dalawa, para mas veterano na bumattle tong si Dave kaysa kay Supremo. Hindi ko alam kung parehas sila ng battles, yung bilang ng battles, pero yun, na-overpower siya, kaya ayun, kulang sa shampoo eh. So binoto ko all 3 rounds si Dave Denver. Maganda sana yung start ni Supremo kanina, nadulos lang siya ng konti dun sa rhyme scheme niyang ini-intro. Pero every time na bumabanat si Supremo ng rounds niya, laging nahihigitan ni Dave Denver yon. Mas siksik yung material ni Dave Denver, mas magaganda yung rhyme scheme niya, mas may punchline. Nagustuhan ko sa second round ni Dave Denver yung Angel na lock-lock sa scene yan. Para sa akin tumatak yun. Tapos mas naging malinaw na yung judging ko dun sa round 3 nila. Yun, mas lalong naiwanan si Supremo. Kaya yun, Dave Denver. Oo, binoto ko nga pala si Dave Denver. Iba yung confident niya sa battle, tapos malinis din performance niya, pero props pa rin kay Supremo. Yun! All 3 rounds, diba? Sabi ko sa inyo eh. Yung boto ko, all 3 rounds, Dave Denver. At pinakadikit yung round 2. Tapos yung round 3 naman, malinaw na naiwan na siya doon ni Dave. So, yun lang. Pare-parehas kami ng naging
punto sa battle na to. Pare-pares kami ng komento sa battle na to. So I think that's the real story ng battle. 'Di ba? Yun lang. Congrats kay Dave. Thank you, shout out. So, yun, kay Supremo naman, pucha. Malakas yun. Siguro kung hindi si Dave Denver yung kalaban ni Supremo dito, possible makuha niya yung battle na to. Pero wala eh. Sabi nga ni Lipcram, mas veterano na bumattle si Dave, and I agree with that. Yun lang. So, kita-kits tayo sa next na review. Hindi ko alam kung anong battle yung re-review natin. So, surprise na lang bukas kung ano yung ma-upload. So, yun lang. Peace out.